Sa gilid ng baryo ng Kanlubid, kung saan ang araw ay tila dumarampi sa mga palayan bago pa man sumikat ng buo, naninirahan si Mang Jun, isang matandang mangingisdang ngayoy naging panabong sa mga paliparan ng baryo. Ang kanyang maliit na kubo ay napapalibutan ng mga punong mangga at ilang palumpong ng tanglad, na tila ba nagbabantay sa kanya sa bawat pagsikat at paglubog ng araw. Ngunit higit pa sa mga simpleng tanawin ng baryo ang nagbigay ng kulay sa buhay ni Mang Jun. Ito ay ang kanyang pulang manok. Hindi ordinaryong manok ang ibinigay sa kanya ng isang misteryosong nilalang sa gitna ng kagubatan ilang buwan na ang nakararaan. Sa unang tingin, ang balahibo nito ay parang apoy, pula at nagliliyab sa ilalim ng araw. Ngunit kapag gabi, tila nagbabago ang kanyang anyo. Kung minsan puti, malambot at malaulap ang hitsura, at kung minsan naman itim na para bang nagtataglay ng lahat ng dilim ng gabi sa kanyang katawan. Hindi lamang sa kulay na mumukod tangi ang manok. Ang bawat kilos nito ay puno ng kakaibang karisma at ang bawat titig ay nagdudulot ng panginginig sa sinumang tinitingnan. Ang mga kapitbahay ni Mang Jun, bagaman unay nagtataka, ay unti-unting nahulog sa paghanga sa kakaibang nilalang na iyon. Ngunit sa likod ng paghanga, may mga bulong at kwentong kumakalat, mga sabi-sabi tungkol sa engkanto at sa mga ibon nitong nakakapagbago ng kulay ayon sa buwan at panahon. Si Mang Jun, sa kabila ng kanyang edad at simpleng pamumuhay, ay may malinaw na layunin. Gagawin niyang panabong ang pulang manok. Hindi lamang upang manalo sa mga sabong ng baryo, kundi upang ipakita sa mundo ang pambihirang ibon na pinagkaloob sa kanya ng engkanto. Ngunit alam niyang may kapalit ang bawat regalong mula sa mundo ng engkanto. Ang unang gabi ng pagbabago ng kulay ay dumating na parang walang paunang babala. Sa ilalim ng malamlam na buwan, habang si Mang Jun ay nag-aayos ng kanyang kulungan, napansin niya na ang pula nitong balahibo ay unti-unting naging puti. Hindi malamig, hindi rin mainit ang hangin, ngunit may kakaibang lamig na dumaloy sa kanyang dibdib na para bang ang hangin ay may sariling pakiramdam. Napakaganda mo, pero bakit ka nagiging puti ngayong gabi? Bulong ni Mang Jun, kalahating takot, kalahating humahanga. Ang manok, tila nakakaintindi, ay tumingin sa kanya at kumurap na parabang sinasabi, hindi mo pa naiintindihan ang aking kakayahan. Kinabukasan na nagsimula na ang mga kwentong kumakalat sa baryo. Ang mga kabataan ay nagtatanong, ang matatanda ay nagbabalik tanaw sa kanilang mga kababalaghan noon. Ngunit si Mang Jun, bagaman tahimik sa simula, ay alam na may mas malalim na dahilan kung bakit nagbago ang kulay ng kanyang manok sa gabi. Ang bawat pagbabago ay may kaugnay sa panahon. Kapag may darating na bagyo, lumilitaw ang itim na balahibo. Kapag maliwanag ang buwan, puti ang kulay, at sa araw pula, tulad ng apoy na patuloy na nagliliyab sa kanyang kulungan. Habang lumilipas ang mga araw, si Mang Jun ay naging mas maingat. Hindi niya hinayaang ang pulang manok ay mapag-usapan lamang sa baryo. Itinatago niya ito mula sa mas matapang na paningin at sa mga pusong mapagsamantala. Ngunit sa kabila ng pag-iingat, hindi maikakaila ang kakaibang connection nila. Tila nauunawaan ng ibon ang bawat paghinga, bawat galaw, at bawat damdamin ni Mang Jun. Isang gabi, habang pinagmamasdan ni Mang Jun ang kanyang manok na nagbabago mula pula tungo sa itim, napagtanto niya na may misyon itong dala, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa baryo. Ngunit ang misyon na iyon ay hindi basta-basta mauunawaan ng tao. At sa sandaling iyon, alam ni Mang Jun ang kanyang buhay ay hindi na magiging kasing simple ng dati. Ang bawat araw mula noon ay puno ng panghuhula, pangamba at hindi maipaliwanag na hiwaga. Kinabukasan matapos ang gabing nagbago ang kulay ng pulang manok, si Mang Jun ay nagising ng maaga. Ang mga unang sinag ng araw ay dumapo sa kanyang kubo, ngunit ang kanyang isipan ay abala sa iniwang tanong ng nakaraang gabi. Bakit nagbabago ang kulay ng manok? At higit pa rito, ano ba ang mensahe ng engkanto sa pagbibigay nito sa kanya? Naglakad siya patungo sa kanyang kulungan, tahimik na sinusuri ang bawat balahibo ng ibon. Sa ilalim ng liwanag ng araw, ang manok ay nagliliyab sa pulang kulay, parang apoy na handang sumabog sa kalangitan. Si Mang Jun ay tumango ng bahagya, nararamdaman ang bigat ng responsibilidad na dala ng regalong ito. Hindi ito simpleng panabong lamang, tila may buhay na higit sa karaniwang ibon, at higit sa lahat, may kakayahang baguhin ang takbo ng kanyang buhay.
Ngunit sa baryo ng Kanlubid, hindi nakatagal ang lihim. Ang mga kabataan na palaging mapanuri at malikot ang kaisipan ay nakakita ng kakaibang manok sa likod ng kubo ni Mang Jun. Ang kanilang mga mata ay kumikislap sa pagtataka at takot. Ang balita ay kumalat ng mas mabilis kaysa sa hangin. Isang manok na nagbabago ang kulay ayon sa gabi at panahon. Si Mang Jun, bagaman hindi natuwa sa pagkalat ng balita, ay alam na hindi niya ito maitatago magpakailanman. Kaya't inisip niya ang isang plano. Ipapakita niya ang manok sa tamang pagkakataon, sa tamang tao at sa tamang dahilan. Isang hapon habang nag-aalaga ng manok at nagpapakain, napansin ni Mang Jun ang isang kakaibang pagbabago sa kilos nito. Hindi ito normal na pag-ikot o paminsang paglipad sa kulungan. Ang pulang manok ay tila nakikinig, nakikibagay sa kanyang tinig, at sa bawat pag-ikot nito, naramdaman ni Mang Jun ang kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi init ng katawan, kundi init ng kamalayan. Para bang sinasabi ng ibon, huwag kang matakot sa akin, may kailangan kang matutunan. Hindi nagtagal, isang matandang lalaki mula sa baryo ang dumating sa kubo ni Mang Jun. Ang kanyang pangalan ay Mang Lino, kilala sa baryo bilang taong may kaalaman sa mga kababalaghan at engkanto. Ang kanyang mga mata ay tila nakakakita sa mga bagay na hindi kayang makita ng karaniwang tao. Jun, wika ni Mang Lino habang tumitig sa pulang manok, alam ko ang ibong ito. Ipinagkaloob ito sa iyo ng isang engkanto. Ngunit alam mo ba kung ano ang kahihinatnan ng bawat regalo mula sa kanila? Si Mang Jun ay napatingin. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Alam ko po, Mang Lino, ngunit hindi ko naiintindihan. Bakit sa akin ibinigay ang ibon? At bakit nagbabago ang kulay nito sa gabi at panahon? Ngumiti si Mang Lino ng bahagya, ngunit may kabigatan sa kanyang mga mata. Ang pulang manok na ito ay hindi ordinaryo. Kapag ito'y itim, may paparating na panganib. Kapag ito'y puti, may babalang pagbabago sa kalikasan o sa buhay ng mga tao sa paligid mo. At ang pulang kulay, iyon ang tunay nitong anyo kapag nasa kalagitnaan ng liwanag at dilim. Alalahanin mo, Jun, ang bawat engkanto ay may layunin. Hindi lamang nila ibinibigay ang regalo ng walang dahilan. Si Mang Jun ay tumahimik, pinagmamasdan ang manok. Ang bawat pagkilos nito ay tila may kahulugan at bawat pagtingin ay may dalang mensahe. Napagtanto niya na ang simpleng panabong na plano niya ay magbabago na. Higit sa lahat ang kanyang buhay, pati na ang baryo ng Kanlubid ay maaring maapektuhan ng misteryosong nilalang na ito. Sa sumunod na araw, nagsimula siyang obserbahan ang mga pattern sa pagbabago ng kulay ng manok. Napansin niya na bago sumapit ang ulan, ang balahibo nito ay unti-unting nagiging itim. Kapag maliwanag ang buwan at walang ulap, puti ang kulay. At sa araw, pulang-pula, parang apoy na nagbabantay sa lahat. Sa bawat pag-aaral, lumalalim ang connection nila ni pulang manok. Hindi lamang ito panabong, tila may natatagong mensahe sa bawat pagbabago. Si Mang Jun ay nakaramdam ng kakaibang paggalang at takot na nagbigay sa kanya ng panibagong pananaw sa mundo ng engkanto at kababalaghan. Sa hating gabi ng ikalawang gabi, habang ang manok ay puti at tahimik na nakatayo sa gitna ng kulungan, napansin ni Mang Jun ang isang maliit na liwanag sa paligid nito. Ang liwanag ay hindi mula sa buwan o bituin, kundi parang nagmumula sa mismong balahibo ng ibon. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Mang Jun, ang kanyang buhay at ang baryo ng Kanlubid ay hindi na magiging normal. Ang isang simpleng manok ay naging tulay sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng engkanto. Ilang linggo ang lumipas matapos ang pagdating ni Mang Lino at ang pagbibigay ng babala tungkol sa pulang manok. Sa baryo ng Kanlubid, unti-unting kumalat ang mga kwentong mahiwaga. Ang mga matatanda ay muling nagbalik tanaw sa mga panahon ng kababalaghan. Ang mga kabataan ay puno ng paghanga at takot. Ngunit sa kabila ng lahat, si Mang Jun ay nanatiling tahimik. Tanging siya at ang manok ang nakakaalam ng tunay na bigat ng regalong ito. Isang umaga, habang nag-aalaga siya ng manok sa bakuran, napansin ni Mang Jun na kakaiba ang kilos ng ibon. Ang pulang manok, na dati tahimik sa kanyang paglapit, ngayon ay mabilis kumilos, lumilipad mula sa isang sulok ng kulungan patungo sa iba. Ang pula nitong balahibo ay tila mas maliwanag kaysa dati, naglalabas ng init na dama sa buong paligid. Anong nangyayari sa iyo? Tanong ni Mang Jun.
ngunit walang sagot ang ibon. Sa halip, napansin niya ang isang kakaibang pahiwatig. Ang mga mata nito ay nakatuon sa gilid ng palayan, kung saan ang mga palay ay unti-unting hinahawakan ng hamog at simoy ng hangin. Doon niya napagtanto, may paparating na panganib. Ang pulang manok, sa kanyang sariling paraan, ay nagbabala. Lumipas ang ilang minuto at ang simoy ng hangin ay humina, tila ba naghihintay sa isang kakaibang kaganapan. Biglang nagbago ang kulay ng balahibo ng manok, mula pula, naging itim. Ang dilim ng balahibo ay nagdala ng bigat sa paligid. Ang mga tanim sa palayan ay tila nanginginig sa bawat paggalaw ng hangin. Diyos ko, bulong ni Mang Jun, hawak-hawak ang kanyang dibdib. Alam niyang dapat niyang itago ang manok, ngunit ang kulungan ay bukas at walang makakapigil sa mahiwagang nilalang. Sa isang iglap, may narinig siyang malakas na huni sa kagubatan sa gilid ng baryo. Ang tunog ay hindi galing sa anumang hayop na kilala niya. Ito ay isang huni na puno ng galit at pagbabanta. Agad niyang kinuha ang pulang manok at dinala sa loob ng kubo. Ngunit habang ginagawa niya ito, napansin niya na ang ibon ay tila nakikipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng mata, isang tiyak na pahiwatig. May hindi pa nakikita sa baryo na dapat niyang malaman. Kinabukasan dinala ni Mang Jun ang manok sa tabi ng ilog. Dito niya naobserbahan ang isang kakaibang anyo. Ang tubig ay kumikislap sa kakaibang kulay, halos kapareho ng puting balahibo ng pulang manok sa gabi ng buwan. Napagtanto ni Mang Jun na ang manok ay may koneksyon sa kalikasan mismo, sa hangin, tubig at lupa. At sa sandaling iyon, naiintindihan niya hindi lamang ito babala sa paparating na panganib, kundi isang paanyaya na tuklasin ang lihim ng mundo na bumabalot sa baryo ng Kanlubid. Ngunit ang baryo ay hindi handa sa ganitong kakaibang kababalaghan. Sa susunod na gabi, habang ang pulang manok ay puti sa ilalim ng buwan, may napansin si Mang Jun sa gilid ng kanyang bakuran. Isang anino na hindi kabilang sa tao o hayop, dahan-dahang lumalapit. Ang bawat hakbang ng anino ay sinasabayan ng malamig na simoy ng hangin, at ang puso ni Mang Jun ay mabilis na tumibok. Hindi ka nag-iisa, bulong ng manok, sa paraang naiintindihan lamang ni Mang Jun. Ang anino ay huminto sa di kalayuan at sa dilim may nakita siyang kumikislap na mata. Hindi mata ng tao, kundi mata ng nilalang mula sa mundo ng engkanto. Dito nagsimula ang unang pagsubok. Si Mang Jun ay kailangang unawain ang mensahe ng pulang manok at sabay na harapin ang nilalang na tila may kinalaman sa misteryo ng ibon. Alam niyang hindi pwede ang takot. Kailangan niyang maging matapang sapagkat ang bawat kilos niya ay maaaring magdulot ng pagbabago sa kapalaran ng kanyang baryo. Ang mga susunod na araw ay naging masalimot. Ang pulang manok ay patuloy na nagbabago and sa bawat pagbabago, lumalapit ang mga palatandaan ng kakaibang nilalang sa baryo. Ngunit sa kabila ng panganib, si Mang Jun ay nanatiling determinado. Alam niyang ang engkanto na nagbigay sa kanya ng ibon ay may layunin. Isang layunin na kailangang maunawaan bago pa ito magdulot ng malaking pagbabago sa buhay niya at ng buong Kanlubid. At sa hating gabi, habang ang manok ay nakaupo sa kanyang balikat at ang buwan ay mataas sa kalangitan, napagtanto ni Mang Jun, ang kanyang simpleng buhay ay magbabago na magpakailanman. Pulang manok ay magiging gabay at tagapagbantay niya sa bagong mundo ng hiwaga at engkanto. Lumipas ang ilang araw at ang baryo ng Kanlubid ay unti-unting nagbago. Hindi lantad sa lahat ang kakaibang nangyayari, ngunit ang mga nakakaalam tulad ni Mang Jun ay naramdaman ang bigat ng hiwaga na dumadaloy sa paligid. Ang bawat simoy ng hangin, ang bawat alon sa ilog, at ang bawat tunog mula sa kagubatan ay naglalaman ng kakaibang kahulugan. Si Mang Jun ay nagpatuloy sa pag-aalaga sa pulang manok, ngunit sa gabing iyon, may kakaibang pangyayari. Ang manok ay nagbago mula pula tungo sa puti at sa liwanag ng buwan, ang mga balahibo nito ay kumikislap, tila may sariling enerhiya. Napansin ni Mang Jun na ang ibon ay hindi lamang nagbabantay, kundi tila nagbubukas ng daan para sa kanya. Isang daan patungo sa hindi nakikitang mundo ng engkanto. Habang sinusubaybayan niya ang manok, may narinig siyang yabag sa gilid ng kagubatan. Isang matanda, may suot na balabal at may mahahabang puting buhok, ang unti-unting lumitaw sa dilim. Ang kanyang mga mata ay kumikislap, puno ng karunungan at hiwaga. Jun, wika ng matanda, alam ko ang ibong hawak mo, ngunit hindi mo pa alam ang buong kapangyarihan nito.
at hindi mo pa naiintindihan kung bakit ka napili. Si Mang Jun ay tumayo, bahagyang nanginginig ngunit matapang sa kalooban. Matanda, ano ang ibig mong sabihin? Bakit ako napili at ano ang papel ko sa lahat ng ito? Ngumiti ang matanda ng bahagya. Ang pulang manok ay hindi lamang basta panabong. Ito ay simbolo ng balanse sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng engkanto. Kapag ito'y itim, may panganib na paparating. Kapag puti, o panisata ka puti may babala. At kapag pula, ito ang sandali na maaari mong baguhin ang takbo ng lahat. Napansin ni Mang Jun ang kakaibang liwanag na nagmumula sa manok. Sa bawat pagkurap ng ibon, tila nagbubukas ito ng pinto sa isang mundo na hindi niya pa nakikita. Ang hangin ay nagdala ng kakaibang amoy, parang halo ng bulaklak at lupa pagkatapos ng ulan. At sa mga sandaling iyon, naiintindihan niya, ang kanyang buhay sa kanlubid ay hindi na para lamang sa kanya. Ang bawat kilos niya ay may epekto sa kapaligiran at sa mga tao sa baryo. Ang matanda ay lumapit sa kanya at may daladalang maliit na kahon. Sa loob nito, Jun, makikita mo ang lihim ng pulang manok. Ngunit tandaan, ang kaalaman ay may kasamang responsibilidad. Hindi ka pwedeng maging takot sa nakikita mo sapagkat ang tunay na lakas ay nagmumula sa tapang at pangunawa. Si Mang Jun ay tumanggap ng kahon at sa loob nito ay isang maliit na perlas na kumikislap, katulad ng kulay ng manok sa gabi ng buwan. Napagtanto niya na ito ay susi sa pag-unawa sa hiwaga ng pulang manok at sa mundo ng engkanto na matagal nang nagtatago sa gilid ng kanlubid. Ngunit bago niya pa ito mabuksan, naramdaman niya ang biglang pag-ikot ng hangin. Ang pulang manok ay nagliliparan sa paligid niya at sa bawat pag-ikot nito, ang paligid ay nag-iiba. Ang mga punong mangga ay lumalapit, tila nakikinig. Ang ilog ay kumikislap sa kakaibang liwanag at ang hangin ay nagdadala ng mga lihim na hindi pa niya naiintindihan. Sa gabing iyon, natutunan ni Mang Jun na ang mundo ng engkanto ay hindi biro. Ang bawat pagkilos, bawat pagpili ay may kaakibat na resulta. Ang pulang manok ay hindi lamang gabay, kundi tagapagbantay at tagapagbigay ng babala. At sa sandaling iyon, siya ay nakaramdam ng isang bagong pananaw. Isang pananaw na maghuhubog sa kanya buhay at sa buhay ng baryo ng kanlubid sa mga darating na araw. Ilang linggo ang lumipas matapos matuklasan ni Mang Jun ang kahalagahan ng pulang manok at ang kakaibang kahon mula sa matandang engkanto. Sa baryo ng kanlubid, may unti-unting pagbabago sa kapaligiran. Ang mga palayan ay tila mas lunti at mas buhay, ngunit sa likod ng kagandahan, may mga palatandaan ng panganib. Ang simoy ng hangin ay nagdadala ng kakaibang lamig at ang mga hayop ay nagiging palihim na maingat sa kanilang kilos. Isang hapon habang pinagmamasdan ni Mang Jun ang manok sa bakuran, napansin niya ang kakaibang kilos nito. Ang pulang manok na noon ay tahimik at mapayapa ay biglang tumakbo sa gilid ng bakuran at tumitig sa kagubatan. Ang balahibo nito ay itim sa bahagi na nagdudulot ng kakaibang pakiramdam sa paligid. Si Mang Jun ay napatingin sa direksyon ng tinutok ng manok ang mga mata nito. Sa gitna ng kagubatan, may nakita siyang anino, isang malaking nilalang, hindi tulad ng karaniwang hayop o tao. Ang anino ay dahan-dahang lumalapit at ang bawat hakbang nito ay nagdudulot ng malakas na alon ng hangin. Alam ni Mang Jun na ito ang unang malinaw na panganib na ipinapakita ng pulang manok. Hindi lamang ito babala, ito ay simula ng hamon na kailangan niyang harapin. Kumuha siya ng malalim na hininga, pinilit patahimikin ang takot at lumapit sa manok. Pulang manok, wika niya, tulungan mo akong unawain ito. Hindi ko hahayaang masaktan ang baryo. Ang ibon ay tumingin sa kanya at sa kakaibang paraan, tila nakikipag-usap. Sa bawat pagkurap ng mata nito, naramdaman ni Mang Jun ang kakaibang enerhiya, isang lakas na nagbibigay ng tapang at malinaw na pag-iisip. Napagtanto niya na ang pulang manok ay hindi lamang tagapagbantay. Ito rin ay gabay sa tamang hakbang upang malampasan ang panganib. Sa sumunod na gabi, ang nilalang mula sa kagubatan ay lumapit sa baryo. Ang pulang manok ay nagliliparan sa paligid ng kubo ni Mang Jun, nagtataboy ng takot at nagbabantay. Ang bawat paglipad nito ay nagdudulot ng liwanag at init sa paligid. Ang mga anino ay tila natatakot sa kanyang presensya. Ngunit alam ni Mang Jun na hindi sapat ang kalabaning anino na ito. Kailangan niyang unawain ang mensahe ng engkanto at gamitin ang mga palatandaan ng manok upang maprotektahan ang baryo.
Sa ilalim ng buwan, dahan-dahan niyang binuksan ang kahon na ibinigay ng matandang engkanto at sa loob ay nakita niya ang maliit na perlas na kumikislap. Ang perlas ay naglabas ng liwanag na pumapalibot sa kanya at sa pulang manok. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mang Jun ang kakaibang koneksyon. Siya, ang manok at ang baryo ay bahagi ng isang mas malaking kabuuan. Ang panganib na lumalapit ay hindi lamang hamon sa kanya, kundi sa bawat nilalang sa kanlubid. Ngunit sa tulong ng pulang manok, alam niya na may paraan upang mapanatili ang balanse. Sa unang pagkakataon, nagpasya si Mang Jun na haharapin ang anino. Hindi sa pamamagitan ng lakas ng armas o puwersa, kundi sa pamamagitan ng pag-unawa, tapang at pakikipagtulungan sa kanyang mahiwagang kaibigan. Ang pulang manok ay naging gabay at sa bawat hakbang nila, unti-unting lumalapit ang liwanag sa gitna ng dilim. Sa hating gabi, habang ang manok ay nakaupo sa balikat ni Mang Jun at ang perlas ay kumikislap sa kamay niya, napagtanto niya. Ang tunay na panganib ay hindi lamang sa harap ng mata, kundi sa kakulangan ng tapang at pangunawa sa hiwaga ng mundo. At sa sandaling iyon, handa na siyang harapin ang lahat ng pagsubok para sa kapakanan ng baryo at ng misteryosong mundo ng engkanto na bumabalot sa kanlubid. Sa mga sumunod na araw, ang baryo ng kanlubid ay tila may kakaibang aura. Ang mga tao ay patuloy na nagbabalita ng mga hindi pangkaraniwang nangyayari. Ang tubig sa ilog ay kumikislap sa gabi, ang mga hayop ay nagiging mas maingat at tila nakikinig sa mga bagay na hindi nakikita, at ang hangin ay may dalang kakaibang simoy. Ngunit para kay Mang Jun, ang pinakamahalaga ay ang patuloy na presensya ng pulang manok. Isang gabi habang nagbabantay sa kulungan, napansin niya ang kakaibang pagbabago sa ibon. Ang balahibo nito ay naghalo-halo ang pula at itim na nagbigay sa paligid ng malamig at mainit na pakiramdam ng sabay. Napagtanto niya na ito ay hindi simpleng babala. Ito ay tanda ng paparating na pagsubok. Kinabukasan habang siya ay naglalakad patungo sa palayan, naramdaman niya ang kakaibang presensya. Sa gilid ng ilog may nakita siyang anino ng malaking nilalang na kahawig ng engkanto, ngunit hindi ito ganap na tao. Ang pulang manok ay nagliliparan sa paligid, nagtataboy ng takot, at sa bawat paglapad ng pakpak nito, ang anino ay tila natatakot at nagiging mas maingat. Si Mang Jun ay huminto, tumingin sa manok at naramdaman ang kakaibang koneksyon. Ano ang gagawin natin? Bulong niya. Ang manok ay tumitig sa kanya at sa paraang naiintindihan lamang niya tila sinasabi, tingnan mo ang paligid, gamitin ang liwanag at tapang mo. Dahil dito, unti-unting naunawaan ni Mang Jun ang kakayahan ng pulang manok. Hindi lamang ito nagbabago ng kulay, kundi nagdadala rin ng enerhiya na kayang kontrolin ang kapaligiran. Ang itim na bahagi ng balahibo ay kumakatawan sa panganib, ang puti sa babala at ang pula sa lakas at gabay. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang hamon. Habang lumalapit siya sa anino, napansin niya ang iba pang mga bakas ng pae na hindi gawa ng tao o hayop. Ang bawat bakas ay patungo sa baryo at bawat hakbang ay nagdudulot ng hindi pangkaraniwang panginginig sa lupa. Sa sandaling iyon, naisip ni Mang Jun na ang panganib ay mas malapit kaysa sa inaasahan. Ang baryo ay maaaring malagay sa kapahamakan kung hindi niya mapapamahalaan ang sitwasyon. Ngunit alam niyang may kasama siya, ang pulang manok. Sa pagdaan ng gabi, habang nakatayo sa bakuran at hawak ang manok sa balikat, napagtanto ni Mang Jun na ang tunay na pagsubok ay hindi lamang laban sa anino o sa engkanto, kundi sa kakayahan niyang intindihin at kontrolin ang hiwaga ng ibon. Ang bawat kilos niya ay may epekto sa kapaligiran, at ang bawat desisyon ay makakaapekto sa seguridad ng baryo. Sa hating gabi, habang ang buwan ay mataas sa kalangitan, ang pulang manok ay lumipad sa paligid ng kubo, naglilinis ng anino at nagdadala ng liwanag. Sa pagkakataong iyon, si Mang Jun ay nakaramdam ng kakaibang tapang at pananaw. Alam niya na hindi sapat ang takot. Kailangan niyang gamitin ang karunungan, pagmamahal at connection sa manok upang harapin ang paparating na hamon. Sa unang pagkakataon, naintindihan niya na ang mundo ng engkanto ay puno ng panganib, ngunit may pagkakataon ding maging gabay at proteksyon. Ang pulang manok ay hindi lamang kaibigan, kundi kasangga sa pagharap sa dilim at panganib na bumabalot sa kanlubid. Ang baryo ng kanlubid ay tahimik sa araw, ngunit sa likod ng katahimikan, may unti-unting pag-aalala na dumadaloy sa hangin.
Ang mga matatanda ay nakaramdam ng kakaibang panginginig. Ang mga bata ay nagtataka sa mga ilaw at tunog sa kagubatan sa gabi at si Mang Jun ay palaging nakatingin sa pulang manok. Alam na may paparating na panganib. Isang gabi habang nakaupo sa bakuran, napansin ni Mang Jun na nag-iiba muli ang kulay ng manok. Ang pula ay naghalo sa itim at ang itim ay tila lumalawak sa paligid. Ang pulang manok ay lumilipad sa paligid, bili, paisyengat at paligid. Mabilis at walang katiyakan, tila nagpapakita ng babala. Ang bawat paglapad ng pakpak nito ay nagdudulot ng kakaibang liwanag na sumasayaw sa mga anino ng puno at sa lupa. Biglang naramdaman ni Mang Jun ang kakaibang presensya. Ang hangin ay nagdala ng malamig na simoy at mula sa gilid ng kagubatan, may lumitaw na anino, malaki, matangkad at may hindi pangkaraniwang anyo. Hindi ito hayop, hindi rin tao, kundi isang nilalang na mistulang nakalutang sa pagitan ng realidad at hiwaga. Ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim at bawat galaw ay puno ng pagbabanta. Si Mang Jun ay tumayo kasama ang pulang manok sa balikat. Alam niyang ito ang unang direktang pagsubok sa kanila. Hindi ka nag-iisa, bulong ng manok, na tila ba nag-aanyaya sa kanya na maging matapang. Dahan-dahan, lumapit si Mang Jun sa anino, sinundan ng manok. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pangunawa at tapang sapagkat alam niyang hindi pwedeng magpadala sa takot. Sa bawat paglapad ng pakpak ng manok, ang anino ay tila nag-aatubili, ngunit hindi pa rin nawawala ang presensya nito. Sa gitna ng bakuran, nakatayo si Mang Jun at hinawakan ang maliit na perlas mula sa kahon ng matandang engkanto. Ang perlas ay kumikislap, naglalabas ng liwanag na tila humahad lang sa anino. Napagtanto niya, ang pulang manok at ang perlas ay magkasangga, magkasabay na humahad lang sa panganib. Ngunit ang nilalang ay hindi sumusuko. Sa bawat paglapad ng pakpak ng manok, unti-unti nitong sinusubukan ang lakas at tapang ni Mang Jun. Ang gabi ay puno ng kakaibang enerhiya na naglalagay sa baryo sa gilid ng hiwaga at panganib. Sa sandaling iyon, naisip ni Mang Jun na kailangan niyang magtiwala hindi lamang sa manok, kundi sa sarili niyang kakayahan. Ang bawat kilos, bawat hakbang ay mahalaga. Ang pulang manok ay gabay, ngunit siya ang kailangang gumawa ng desisyon. Habang lumilipas ang oras, unti-unti nilang naitataboy ang anino mula sa bakuran. Ang bawat paglipad ng manok ay nagdadala ng liwanag at sa bawat pagkurap ng perlas, ang panganib ay humihina. Sa hating gabi, matapos ang mahigpit na pagtatagisan, ang anino ay lumayo, nag-iiwan ng malamig na hangin at babala na may susunod pang hamon. Si Mang Jun ay huminga ng malalim, pinagmamasdan ng manok. Napagtanto niya na ang baryo ng Kanlubid ay hindi lamang basta tahanan, ito ay bahagi ng isang mas malalim na mundo ng engkanto. At ang pulang manok ay hindi lamang alaga, kundi tagapagbantay, gabay at kaakibat sa pagharap sa panganib. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mang Jun ang tunay na bigat ng responsibilidad. Ang baryo, ang manok at ang mundo ng engkanto ay nakasalalay sa kanyang tapang at pangunawa. Sa ilalim ng buwan habang nakaupo sa tabi ng kulungan at pinagmamasdan ang kumikislap na balahibo ng pulang manok, alam niya hindi pa tapos ang laban at may mas malalaking hamon na darating. Lumipas ang ilang araw at ang Kanlubid ay unti-unting nakaramdam ng kakaibang tensyon. Ang mga tao ay hindi lantad sa hiwaga, ngunit sa bawat simoy ng hangin at sa bawat paggalaw ng mga hayop, ramdam ang kakaibang presensya. Si Mang Jun ay patuloy na nagmamasid sa pulang manok. Alam na may mas malalim na ugnayan ito sa mundo ng engkanto. Isang ugnayan na hindi pa ganap na nauunawaan. Isang gabi, habang nakaupo siya sa bakuran, napansin niya ang pagbabago sa kulay ng manok. Ang pula ay sumabog sa katawan nito, habang ang itim ay unti-unting lumalawak sa paligid. Ang mga mata ng pulang manok ay kumikislap, puno ng mensahe na hindi lamang babala, kundi paanyaya rin. Isang paglalakbay sa misteryo na bumabalot sa Kanlubid. Anong ibig mong ipahiwatig sa akin? Bulong ni Mang Jun habang pinagmamasdan ang kakaibang liwanag na nagmumula sa manok. Ang balahibo nito ay parang naglalabas ng enerhiya na nakakapagpaigting sa kanyang damdamin at isip. Sa gilid ng kagubatan, may naramdaman siyang hindi pangkaraniwang presensya. Hindi ito simpleng hayop o tao. Ang anino ay may kakaibang liwanag at galaw, parang nakalutang sa hangin. Sa sandaling iyon, papagandan ayan taman omnienan.
Napagtanto ni Mang Jun na ang pulang manok ay hindi lamang tagapagbantay kundi tulay sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng engkanto. Kinabukasan dinala ni Mang Jun ang manok sa tabi ng ilog. Ang tubig ay kumikislap sa ilalim ng araw at sa bawat alon naramdaman niya ang kakaibang enerhiya. Ang pulang manok ay lumilipad sa paligid, tila naglilinis ng anino at nagbabantay sa daloy ng enerhiya sa paligid. Ngunit sa susunod na gabi may dumating na kakaibang pangyayari. Isang grupo ng malalaking anino ang lumitaw sa kagubatan. At bawat isa ay may kakaibang enerhiya na nagdudulot ng takot. Ang pulang manok ay mabilis kumilos, nagtataboy sa mga anino, ngunit alam ni Mang Jun na hindi ito sapat. Ang baryo ay nasa panganib at kailangan niyang unawain ang tunay na ugnayan ng manok sa mundo ng engkanto. Sa hating gabi, habang nakaupo siya sa tabi ng kubo at hawak ang maliit na perlas mula sa kahon ng matandang engkanto, naramdaman niya ang kakaibang koneksyon. Ang perlas at ang pulang manok ay naglalabas ng liwanag at sa bawat kurap, ang anino ay natatakot at umiwas. Napagtanto ni Mang Jun na ang manok ay hindi lamang tagapagbantay. Ito rin ay gabay na nagbibigay ng lakas at tapang sa kanya. Ngunit alam niya na hindi pa tapos ang laban. Ang mga anino ay unti-unting nagiging mas matindi. At sa bawat gabi may bagong panganib na sumusubok sa baryo. Ang pulang manok ay gabay, ngunit siya ang kailangang gumawa ng desisyon, gamitin ang tapang at karunungan upang mapanatili ang balanse sa kanlubid. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Mang Jun, ang mundo ng engkanto ay puno ng panganib, ngunit may pagkakataon ding maging proteksyon. Ang baryo, ang manok, at ang kanyang sariling buhay ay magkakaugnay sa isang mas malalim na hiwaga. Sa ilalim ng buwan, habang nakaupo sa bakuran at pinagmamasdan ang kumikislap na balahibo ng pulang manok, alam niya na ang susunod na hamon ay mas malaki at kailangan niyang maging handa, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa buong kanlubid. Ang gabi sa baryo ng kanlubid ay tahimik, ngunit ang katahimikan ay puno ng tensyon. Ang mga tao ay nag-iingat kahit na hindi nila ganap na naiintindihan ang nangyayari. Si Mang Jun ay patuloy na nagbabantay sa pulang manok, na ngayon ay tila may mas malinaw na misyon, hindi lamang bilang panabong o gabay, kundi bilang tagapagbantay ng balanse sa baryo. Isang gabi habang nakaupo siya sa bakuran at pinagmamasdan ng manok, napansin niya ang pagbabago sa kulay nito. Ang pula ay naghalo sa itim na nagdudulot ng kakaibang liwanag sa paligid. Ang pulang manok ay lumilipad ng mabilis sa bakuran, tila nagbibigay ng babala sa paparating na panganib. Biglang naramdaman ni Mang Jun ang kakaibang presensya. Mula sa gilid ng kagubatan, may lumitaw na anino, mas malaki at mas matindi kaysa sa mga nakita niya noon. Ang mga mata nito ay kumikislap sa dilim, puno ng galit at pagbabanta. Ang hangin ay humina at tila nagbabadya ng panganib. Si Mang Jun ay tumayo, hawak ang maliit na perlas mula sa kahon ng matandang engkanto. Alam niyang hindi sapat ang lakas ng pulang manok lamang. Kailangan niyang gamitin ang kaalaman at tapang upang harapin ang panganib. Hindi ka nag-iisa, bulong ng manok at sa kakaibang paraan, tila ba nakikipag-usap sa kanya. Ang bawat kurap ng mata nito ay nagdadala ng lakas at malinaw na pag-iisip. Napagtanto ni Mang Jun na ang manok ay higit pa sa alaga. Ito ay kasangga sa lahat ng oras, tagapagbigay ng gabay at proteksyon. Sa sandaling iyon, nagsimula ang unang malinaw na labanan. Ang malaking anino ay lumapit sa bakuran at ang pulang manok ay mabilis na lumipad sa harap, naglalabas ng liwanag mula sa balahibo at nagtataboy sa panganib. Ang bawat paglapad ng pakpak ay nagdudulot ng enerhiya na pumapalibot sa bakuran at ang bawat pagkurap ng perlas ay humahadlang sa anino. Ngunit alam ni Mang Jun na hindi ito matatapos sa simpleng pagtataboy. Ang panganib ay patuloy na lumalapit. Pagin kailangan niyang unawain ang mas malalim na koneksyon ng manok sa mundo ng engkanto. Sa bawat galaw ng pulang manok, natututo siya ng bagong paraan upang protektahan ang baryo at sa bawat hakbang niya, lumalakas ang kanyang tapang at pangunawa. Sa hating gabi, matapos ang mahabang pakikipagtagisan, ang anino ay umatras, nagiiwan ng malamig na simoy ng hangin at babala na may susunod pang hamon. Si Mang Jun ay huminga ng malalim. Pinagmamasdan ng manok. Napagtanto niya na ang tunay na laban ay hindi sa nakikita, kundi sa kakayahang unawain at harapin ang hiwaga na bumabalot sa kanlubid. Ang pulang manok ay nakaupo sa kanyang balikat,
Ang balahibo ay kumikislap sa liwanag ng buwan at si Mang Jun ay nakaramdam ng bagong pananaw. Alam niya na ang baryo ay hindi lamang dapat ligtas sa panganganib ng anino, kundi dapat ding mapanatili ang balanse sa pagitan ng mundo ng tao at mundo ng engkanto. Ang baryo ng Kanlubid ay tahimik sa pagsikat ng araw, ngunit para kay Mang Jun, ang katahimikan ay may kasamang bigat. Ang nakalipas na mga gabi ay puno ng hiwaga at panganib, at ang bawat hakbang ng pulang manok ay nagturo sa kanya ng bagong paraan upang maunawaan ang mundo ng engkanto. Ngunit ang gabi ng ika-10 kabanata ay kakaiba. Ang pulang manok ay nagbago mula pula tungo sa itim sa isang iglap, at ang buong bakuran ay nabalot ng malamig na hangin. Ang hangin ay may dalang babala, at ang mga anino mula sa kagubatan ay lumalapit ng sabay-sabay, mas malaki at mas nagtataglay ng kakaibang enerhiya. Si Mang Jun ay huminga ng malalim, hawak ang maliit na perlas mula sa kahon ng matandang engkanto. Alam niyang ito na ang unang malaking pagsubok na kailangan nilang pagtagumpayan, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong baryo. Ang pulang manok ay lumipad sa harap niya, naglalabas ang liwanag mula sa balahibo at tila nakikipag-usap. Handa ka na ba? Handa, bulong niya, kahit ramdam ang kaba at bigat ng responsibilidad. Sa paglapit ng mga anino, ginamit niya ang liwanag ng perlas at ang enerhiya ng pulang manok. Ang bawat paglapad ng pakpak ng manok ay nagdulot ng liwanag na kumikislap sa dilim, at sa bawat kurap ng perlas, unti-unting nawawala ang panganib. Ang mga anino ay umatras, nagtataka sa kakaibang enerhiya na nagmumula sa kanilang harapan. Ngunit alam ni Mang Jun na hindi sapat ang lakas lamang, kailangan niyang unawain ang ugnayan ng manok sa engkanto. Pinagmamasdan niya ang bawat galaw ng ibon at napagtanto. Ang bawat pagbabago ng kulay nito ay may kahulugan. Itim para sa panganib, puti para sa babala, at pula para sa lakas at gabay. Sa sandaling iyon, nagsimulang makipag-ugnayan si Mang Jun sa manok ng mas malalim. Hindi lamang bilang alaga, kundi bilang kaakibat sa misyon. Ang pulang manok ay nagbigay ng signal, at sa tulong ng liwanag mula sa perlas, unti-unting napigilan ang paglapit ng anino. Ang bawat galaw ay maingat, bawat hakbang ay puno ng pag-unawa at tapang. Matapos ang ilang oras, ang anino ay tuluyang naitaboy. Ang bakuran ay napuno ng katahimikan, ngunit ang katahimikan ay hindi lamang pagkawala ng panganib. Ito ay simbolo ng tagumpay at bagong simula. Si Mang Jun ay huminga ng malalim, hawak ang pulang manok sa balikat, at pinagmamasdan ang kumikislap nitong balahibo sa liwanag ng buwan. Napagtanto niya na ang baryo ng Kanlubid ay ligtas sa ngayon, ngunit ang mundo ng engkanto ay patuloy na nagmamasid. Ang pulang manok ay hindi lamang tagapagbantay ng baryo, kundi gabay sa pag-unawa sa hiwaga, tapang, at responsibilidad. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, si Mang Jun ay nakaramdam ng kakaibang kapanatagan. Alam niya na hindi pa tapos ang kanilang misyon, ngunit natutunan niyang ang tapang, pangunawa at koneksyon sa pulang manok ang magiging susi sa bawat hamon na darating. At sa unang pagkakataon, ang baryo ng Kanlubid ay nakaramdam ng katahimikan na puno ng pag-asa. Pag-asa na sa tulong ng pulang manok at ng determination ni Mang Jun, ang hiwaga at panganib ng mundo ng engkanto ay maaring mapanatili sa balanse.